dad, good morning, good morning. Ayan. Tutorial tayo mga dad, half carcass. Ayan. Ayan mga dad, no? Tutorial tayo. Para natin mga bagong butcher dyan. Ayan, let's G. Ayan, puputulan natin yung ulo. Gamit natin ay 6 inches. Ito lang, hanapin nyo lang ang ito, pinaka-join. Ayan. Saka na kayo mag-iwa dito ng pag-ganon. Ayan. Wow. Mas madali na pag ano. Ayan, wala nang ulo mga dad, no? At dito nga mga tatad, no, mag-uumpisa na tayo magkalas nitong half carcass. At dito nga mga tatad, no, kailangan muna natin i-plaster ang baboy bago tayo magtanggal ng ating ito ano mga tatad, yung ating tampalin, no, yung taba. At sinunod ko naman dito yung laman na nakadikit dito sa limpo. Ayan, at sinunod natin yung singit at yung lumo na mga tatad. Sa pagtanggal naman ng lumo mga tatad, napakadali lang. Sundan nyo lang itong ginagawa ko. Yan para dyan sa ating mga bagong butcher. At dito, susunod natin yung nakadikit na laman dito sa ham legs. At dito pala mga tatad, no, isasadsad nyo lang yung pag hiwa nyo ng kutsilyo, no, dito sa ham legs para nang sa ganun ang ham legs natin ay malinis. Yung napapansin nyo mga tatad, no, ang mga nakasabit kong ham legs or pigi, no, ay malinis. Kaya ganito ang ginagawa ko, ganito ang diskarte ko mga tatad. At dito nga mga tatad, no, puputulin ko muna ito hanggang sa ganun nga ay hindi nga ito maiikot, gawa ng i-slice natin yung ay hiwa natin yung ating pinaka-pitcho. Ayan mga tatad, ganito lang ang paghiwa ng pitcho. Ito naman mga tatad, no, ay ano to, ito yung kalas ng pantindang baboy, no? Hindi ito yung pang ibang bansa ha, mga tatad. At sa ibang bansa nga ay yung pagkalas ng baboy ay walang pitso. Hindi katulad nito na may pitso. Kaya yung pang ibang bansa mga tatad ay kayang-kaya yun. Kahit kutsilyo lang ang gamit, no, sa pagkalas. At ito naman mga tatad na ibabahagi ko ay ito yung estilo natin ng pantindang baboy o pangpalengke, no? Kaya yan, para dyan sa ating mga bagong butcher, no? Ayan, sana may maitulong na naman itong ating munting video na ating ginawa sa araw na ito. At wala kayong ibang gagawin mga tatad, kundi panoorin, sundan, at sana makuha nyo kung paano ang tekniko o style ko sa pagkalas. At ito namang pagkalas ko mga tatad ay napakasimple lang. At dito nga sa paghiwalay natin ng limpo at saka pork chop, no, ay susundan lang natin yung pinakakabilugan o yung pinakahugis bilog ng ating pork chop. Ayan mga tatad, at nakahugis naman yan dyan. At dyan na tayo maghiwa ng panaga, no? At diretso kailangan mga tatad ha, hindi liliko yung ating panaga. At didiretsoin lang natin kasi ang sinusundan nga natin dito yung kabilugan ng ating pork chop. Ayan sa nakikita nyo. At napapansin nyo mga tatad, no, sa mga kinakalas ko, sa mga nauna nating video, ay talagang pantay na pantay yung ating pork chop. Kasi ang habol naman natin dyan ay yung pork chop talaga, at mapaganda yung ating limpo, mapalapad, no. Ang iba kasi mga tatad pag nagkalas, no, ay biglang naliko pagdating na dito sa may buto. Kaya yung itsura ng limpo nila ay naliit, no. At nakikita nyo mga tatad, no, yung kasim natin ay dito ay ang kinukuha ko dito ano ay 6 na buto, no. Nasa sa inyo na yan kung saan kayo banda magpuputol. Pero ako talaga mga tatad, 6 na buto lagi yan. Kasi gusto ko mga tatad ay napapaganda yung ating kasim. At ang kasim nga natin dito ay ginagawa natin limpo-limpuhan. Kaya nasa ganon, ito kasi mga tatad na kasim, pag sinagad nyo ay nakikita na agad dito yung buto, no, o yung paypay. Kaya napapansin nyo, ang iba, no, ang kasim ng iba ay talilis, hindi katulad ng hugis ng ganito na aking kasim. Ang aking kasim ay malapad. At yun nga, pantay ang ating dito, pagkalas. Dito naman sa pagtanggal ng ating patang unahan ay ganito lang din ang estilo ko. Ayan, iniikutan ko muna siya ng kutsilyo dito sa bandang labas, no. At saka natin dinudukot yung ating bias. Ayan sa nakikita nyo.
Pag nakuha nyo naman ang pinaka-join yan mga tatad, napakadali na. At sundan nyo lang ito mga tatad na aking ginagawa, no? Ay ito ay madali namang sundan na aking ginagawa. Kaya sana po ay makuha nyo ito ng maayos, no? At dito diretso tayo dito, tanggal ng ating ano, no, paypay. At dito sa pagtanggal ko na ito ng paypay ay ito yung kadalasan na ginagamit ko dito sa palengke o dito sa meat shop, no. Ito tutusukan lang natin to dito, no, hanggang doon sa ating hiniwaan, nang sa ganun ay makuha natin yung tamang pagtanggal ng paypay. At dito kakayurin lang natin tong itaas, no. Ayan, gagamitan lang natin ng kamay at nakalitaw lang naman yan mga tatad. Pag na tanggal nyo na yan, yung ganyan, no, at nakita na natin, no, pumuti na, no, ibig sabihin yan na natanggal natin ng maayos o walang iwan na laman. At iikutan lang natin dito sa pinaka dulo, no. Totally mga tatad, dito naman sa pagtanggal ng paypay ay napakarami pong estilo o style, no, ng pagtatanggal. Pwede po nga yung buuhin lang na hindi na kailangan ng kayurin pa. Ayan. At ganyan na, hatakin lang natin yan para makuha natin yung paypay. Ayan. Ayan, para dyan sa ating mga bagong butcher, no. Ayan, para sa inyo na naman ang video na ito. At kaya nga talaga tayo nagagawa ng mga videos dito ay para po sa ating mga baguhan at sa mga wala pang idea tungkol sa pagtitinda o pagkakalas ng ating baboy paninda. At dito naman mga tatado, dito sa pagputol ng pata, no. Dito nga ang pata natin dito ay putol, no, o binubunlis na natin agad yung ating patahulihan. At ayan nga sa nakikita nyo mga tatad, no. Ganito lang, hinahanap ko lang pinaka-join dito sa tuhod, no. At isasadsad lang natin yung kutsilyo, no, dito. Ayan, ngayon nakuha na natin yung pinaka-join, no. Naputol na natin yung pinaka-join. Isasadsad lang natin dito yung kutsilyo. Ayan, pababa. Yan sa nakikita nyo, no. At dito mayroon diyan nakadikit na kaya naman ng kutsilyo utasin. Kaya ayun, hinantos na natin. Inikutan natin yung banda tuhod at tatagain lang natin yung maliit na buto na yan. Ayan. Napakaliit lang na yan mga tatad at yan po ang nagkukunikta doon sa laman, no. At yan, dadandaanin natin, isasadsad lang natin yung ating kutsilyo dito sa ano at madali nang tanggalin yan. Ayan mga tatad, oh. Yan ay magiging bias na, no, na butol. At ito namang putol natin na pata ay yan na yung tinatawag natin na putol dito, no. Ayan, yan na po ay binti na lang. At naibibinta na lang natin yan sa mababang halaga. At dito nga mga tatad, no, lilinisin lang natin itong pigi o yung ham legs, no. At saka natin tatanggalan ng balakang. Yung tawag pala dito, no, sa buto na ito ay ito yung balakang kung tawagin. At dito kukunin lang din natin yung pinaka-join. Kaya ang ginawa ko, no, ay inumpisan ko dito sa pinakadulo ng balakang. At yan nga, nakita na agad natin yung pinaka-join. Ayan, iikutan lang natin ng kutsilyo yan. Yan. At medyo lalamanan nga natin dito yung ating balakang. Nang sa ganun ay hindi natin mahirapan may tinda o madali nating ibenta. Ayan. So ayan mga tatad, no, tapos na tayo sa ham legs, no. So lagyan lang natin ng putas para dun sa sabitan. At dito naman tatanggalin na natin yung bias. At sa pagtanggal naman ng bias mga tatad, sundan nyo lang ito, no. Dito naman sa pagtanggal din ng bias mga tatad ay napakarami rin din pong style to o estilo. At kanya-kanya rin po kami mga estilo na mga butcher, no. At itong papakita ko mga tatad, ito yung pinakamadaling gayahin. Yan. Nang sa ganun mga tatad ay makuha o masundan ng ating mga bagong butcher. Ayan. Kaya po dyan sa ating mga bagong butcher, shoutout po sa inyo. Nga pala, no, bago ko ipagpatuloy ito mga tatad, no, shoutout nga pala kay Sirilio Kikoy ng Sikato na Bohol. Ayan, shoutout sa iyo. Salamat sa inyong walang sawang panonood dito sa ating mga munting videos na ina-upload. Ano? Ayan. At sana po hindi kayo magsawang manood sa mga munting videos natin, no. At yan nga mga tatad, tapos na natin tanggalan ng bias, no. At sa mga silent viewers pala natin, no, mga subscriber natin at sa mga sa nagtitiwala sa ating munting channel, ayan, isang malaking shoutout po sa inyo. Hindi sa mapagpalang araw, and then God bless us all. Ayan ang ating ribs, pata, bias, kasim, at yung pigi natin ng mga tadtad, ayan, no. So ganyan ang pag natanggalan na ng bias. At ito yung ating ulo.
Ayan, mga tadtad. Pantay talagang pagputol, mga tadtad, no? Ito naman yung ating lumo. Pork chop. Yan, sa pag ano pala ng pork chop, kailangan susundan nyo lang yung pinakabilugan ng pork chop, no? Ayan. At pantay yan, no? Mga tadtad. Liempo. Ayan ang liempo natin. Malapad. Tsaka yung kasim natin, no? So, ayan. At andito na nga mga tadtad, magliliwanag na. Kaya ito, nag-display na tayo ng ating manok. Ayan, ito pala dito pala mga tadtad ay inuuna ko talaga ang manok. Ang gawa ng manok mga tadtad ay madaling araw pa lang ay talagang may bumibili na, kaya sinisikap ko talaga na pagsikat o pagsapit ng madaling araw, no, o pagliliwanag ay nakadipag-display na tayo ng manok. Ayan. Sa pag-display naman ng manok mga tadtad ay kanya-kanya na tayo ng estilo, no. At ito nga mga tadtad, sinunod ko na dito yung ating kasim. At gagawin nga natin itong limpo-limpuhan mga tadtad. At para natin makuha ang tamang sukat ng limpo-limpuhan, ititrim muna natin ito mga tadtad ng ganito. Ayan, sundan nyo ito mga tadtad, no, kung nagustuhan nyo ang limpo-limpuhan o style natin sa diskarte sa paghahanda ng kasim. Ayan, dito po mga tadtad, no, sa meat shop namin ay talagang nakasanayan na namin gawin tong limpo-limpuhan. Ayan, tinawag namin limpo-limpo ng mga tadtad kasi ito ay hindi naman to tunay na limpo, at ito nga part ng kasim at ginaya lang namin ang slice ng limpo. At sa paggawa nun mga tadtad, ito sundan nyo lang ito mga tadtad, no. At dito mga tadtad, kaya namin ginagawang limpo-limpuan ito ay pwede po natin itaas o i-adjust yung presyo nito, no. Hindi man pantay sa limpo pero mas mataas ito sa laman. Kung ang laman nyo dyan ay nag-presyo ng 300, pwede nyo sa ito ay 320 or 310 na yan. Sapagkat ito nga mga tadtad, no, ay pinagtuunan na natin ng effort o pinaganda na natin ng slice, no. At ang tawag nga sa amin nito ay limpo-limpuhan. Pwede siya pang ihaw, pang barbecue at pang prito mga tadtad. Gawa ng malambot nga ito na part at kilala po ang kasim na malambot. Ayan. So, ayan mga tadtad, no, hinihiwa na nga natin ito ng pan-display na limpo-limpuhan kasi tapos na nga natin i-trim. At ito na mga tadtad ang kinalalabasan. Ayan, na-slice na natin yan mga tadtad. At sa nakikita nyo, no, ay parang limpo rin siya mga tadtad. Marami nga mga katadtad ang napapagawa ng limpo yan, pero maging tapat po tayo sa ating mga customer. Ayan. So, ayan ang tunay na limpo natin, no, nakasabit pa at pigi. At dito nga mga tadtad ay isusunod na natin yung ating ribs o yung boto-boto sa pagdi-display. At ngayon na mga tadtad, nakikita nyo, no, na magliliwanag na. Ayan, so nakikita nyo. Tuloy-tuloy na tayo dito sa paghahanda o pagdi-display ng ating paninda. Ayan. At pagkatapos nga ng ating pagdi-display, no, ng ating ribs, no, ito may bago dumating na tayong customer. At ayan, namimili na siya mga tadtad. At yan, panoorin nyo kung anong hiwa ang gusto dito ni Kasuki. Ayan. Sige lang pili dyan mga tadtad, no, ng ating Kasuki. Ayan, shoutout po sa mga patuloy na sumusuporta at patuloy na nagtsatsagang manood sa ating mga munting videos. Ayan. So ito nga mga tadtad, hiwain na nga natin to at ito nga ay pangsigang, no. Ayan. Yan, sa pag-slice naman mga tadtad, smooth lang ang inyong katadtad pag naghiwa, no. At alam ko kayang-kaya nyo naman gayahin to, pero wag nyo munang gagayahin, no, kung bago ka lang sa bilang isang butcher. At ito po ay kumbaga sa pambitirano na. At magana nga ang aming mga kamay, gawa ng sanay na kami magdadad. Para dyan sa ating mga baguhan, pitik-pitik lang ika nga muna kasi bago pa lang. Darating din ang panahon o araw na matututunan nyo rin ito at baka sabihin nyo pa, tama nga ang sinabi ko, no, na sa una talaga mahirap, pero pag nakuha nyo na ito, parang naglalaro na lang kayo. Parang ako mga tadtad, yan, napaghihiwa ko na yan ay para na lang tayo naglalaro niyan. Kasi kontrolado na natin ang takbo ng ating kamay o yung talagang
kontrolado natin ang pulso natin. Kaya sa pag-slice nito mga tadtad, no, ay gayahan nyo lang ito. Huwag nyo munang kabilisan. Ayan, ika nga. At ito na nga mga tadtad, no, pagkatapos natin bintahan si ate, ito dumating naman ang ating bangos. At dito nga sa mix shop namin ay may bangos din kami dito, bangos tilapia lang naman mga tadtad. Kasi kung maglalagay pa kami ng isda ay hindi na magkakasya dito. Gawa na napakakitid lang ng ating misa. At ito nga, ano, sinunod ko na ang tilapia, buhay na buhay yan mga tadtad. At dito pa mga tadtad, ano, ay 5-10 lang, no. Ang tilapia natin dito ay 10 kilo, ang bangos naman natin ay 5 kilo. At ayan nga mga tadtad, no, sinunod na nga natin dito ang pork chop. At ito kailangan din dito mga tadtad ay pagsapit ng liwanag ay may nakahanda na tayong in-slice na pork chop dyan. Ayan. Ayan mga tadtad, isang mapagpalang araw sa ating lahat, no? At salamat na naman at sinamahan nyo na naman ako sa araw na ito. At lubos nagpapasalamat ang inyong Katadtad TV sa inyong walang sawang suporta o sa walang sawa ninyong panonood sa ating mga munting videos. Hindi man perfect ang ating mga videos na aking ina-upload, ay andyan pa rin kayo para panoorin ito. At ayan nga mga tadtad, no, para dyan sa ating mga baguhang butcher, ano, sana naman may naidagdag na naman kayo sa inyong konting kaalaman o dagdag kaalaman o dagdag idea tungkol sa pagtitinda ng ating baboy paninda. Ayan, isang mapagpalang araw mga tadtad, and then God bless us all. Chat? Gabi ka lang chat. Pag ganito, tulad din ako nag-aaral ng mga trabaho. Makagabi ako nag-aaral ng mga trabaho. Nagkakalas bis. Pag ganito, pag-busy na ako. Ano? 527. At kung nagustuhan mo na naman nga mga tadtad ang video nito, huwag mo nang kalimutan mag-like, mag-share, and pakisubscribe na rin mga tadtad para updated ka pa sa ating mga susunod pang mga videos na ating gagawin o ating ginagawa dito sa Meat Shop ng mga discount hero na mga kagaya na lang nito. Ayan, sa mapagpalang araw mga tadtad. God bless us all.